Hello, magandang umaga. Shoutout muna tayo, mabilisan lang tayo. Pag-greet daw. Happy birthday, Roel Ruloda, si Only One Patete. Hello, happy birthday daw. Pag-greet, happy birthday, Roel Ruloda, sabi ni Sir Paul Michael Yumang. Sino pa ba magpapag-greet? Wait lang ha. Tapos, sabi ni Quack Polips, pa-shoutout master mo, birthday ko March 2027. Oy, happy birthday next year! Sir Quack Polips. Sino pa ba? Sabi ni Sir Prince Isaiah Tumambing, shoutout daw. Ito, kinakausap niya si si Sir Rogelio Santiago, yung binayaran ni yan ang pag-uusapan natin mamaya. So, sino pa ba? Sabi ni Sir Versasha or Ma'am Versasha, Sir, mga pabati po sa amin mag-asawa, si Sir Denver and Ma'am Daday Belen, watching here in Finland. Hello, kamusta kayo dyan sa Finland, Sir Denver and Ma'am Daday Belen? Sino pa ba? Wait lang ha, inaano ko po. Ito, sabi ni Ma'am Josie Diotud, Sir Bungo, good day po. Pabati naman anak ko na si Rhea Dahero Alindogan. Birthday niya, June 14. Hello! Happy birthday, Rhea Dahero Alindogan. Salamat po, Ma'am Josie Diotud. Oy, happy birthday daw ha. Sino pa ba? Ito, sabi ni Sir Paulo Jane Nablo, pabati naman sa misis at anak ko na nagse-celebrate ng kanyang first birthday noong June 10. Oy, belated po, misis at anak ni Sir Paulo J. Nablo. Sana sinabi niyo, sir, yung name. Sabi niya ni misis at anak daw eh. Oy, misis at anak daw ni Sir Paulo J. Nablo. Happy birthday po. Yung anak niya nag-celebrate. First birthday daw si baby. Sabi ni Sir Rob Extin, birthday daw. Happy birthday sa kanyang anak na si Aren. Hoy Aren, happy birthday daw. From Daddy Rob and Tita Mitch. Hello, happy birthday, Aren, from Daddy Rob and Tita Mitch daw. Happy birthday. Arxis Balyas, hello. Okay na? So, okay na tayo ha. Naka 3 minutes din. So, kahapon, mga kababayan ko, meron akong na-content ko rin to si Sir Rogelio Santiago kahapon. Meron, kasi tinatanong ko doon, ano ba yung sinira namin? Sinira daw. May nag-comment sa akin dito, si Ma'am, ano name nito ni Ma'am? Ito, Ma'am Dayanara Hazel Lakbay. I-zoom ko ha. Paano ba i-zoom to? Yan. Sabi dito, si Casper, sinabihan nyo na driver bodyguard. Alam nyo naman na di marunong mag-drive. Di nyo tinigilan hanggang tanggalin ng amo niya. Di ba paninira yan? Sinabihan daw namin na driver bodyguard, alam naman daw namin na di marunong mag-drive. Sabi kong ganon, hindi naman paninira yon. Kung alam namin na na hindi naman talaga marunong mag-drive. Yung sinasabihan namin, actually hindi sa amin ang galing na driver bodyguard yan. Hindi sa amin ang galing, sa kanila din galing yan. Siguro ganito ang pagkakaintindi ko dito. Kaya niya nasabi na sinabi namin na driver bodyguard, kahit alam namin di marunong mag-drive, ginigiit kasi namin yung sinabi nila dati. Kasi anong nangyari ganito, nagla-live si Casper, no?
tinanong siya ni Sir Ralph Kalinisan. Oy, bodyguard ka, alam mo ba na na bawal mag-bodyguard ang walang lisensya, parang something like that yung sinabi. Tinanggi niya yun ni Casper. Sabi ni Casper, ay hindi po, ako po ay cook at saka tagabantay, caretaker lang daw ng bahay at tagabantay. Eh syempre giniit namin kasi alam namin na sinabi niya na driver bodyguard siya dati. Siya ang nagsabi noon, hindi kami. Hindi, driver bodyguard ka sabi mo dati Pati pinagkakalat ni FLM, mga bodyguard daw kayo Hindi kami nagsabi noon, siya. Tapos may bugok dito na nagsabi, iginiit din. Sabi ganun sa akin. Sinasabi niya, bakit nyo sinasabing driver bodyguard? Talino mo po. Dali-dali nang intindihin daw ng comment. Di ba? Dali-dali intindihin ng comment sa'yo na nagsasabi na di siya nagda-drive. Ako na nagsasabi na hindi nagda-drive. Bakit daw meaning hindi siya driver. Sabing ganon. Hindi naman talaga driver yan Sino ba nagsabing driver bodyguard yan? Hindi naman kami. Iginiit lang namin na driver bodyguard siya dahil may narinig kami dati na sinabi niya driver bodyguard siya. Siya mismo. Or may nabasa kami na driver bodyguard siya. Nasa resume niya kasi yun. Tapos sabing ganon dito, bumanat pa siya. Sabi gano'n, ang sinasabi sa comment, sinasabi sa iyo na driver bodyguard, hindi naman driver si Casper. Di tinanggap nitong bugok na to partially, Sige, driver bodyguard, pwede. Kasi sabi nyo, nasa resume, pero driver? Come on, spreading fake news yan, tanga. Tanga, spreading fake news daw ako. Ako ba yung nagsabi na driver yan? Sino nagsabing driver dyan? O tingnan mo itong resume ni Casper. Ako bang gumawa ng resume nito? Akin bang resume yan? Nakita mo yung resume ni Casper dyan, o tingnan mo. I-zoom natin O ano niya dito? Position niya dito, work experience. Driver bodyguard. Francis Leo Marcos. Ako pa ba nagsabing driver bodyguard dyan? O kahit yung driver, ako ba nagsabi nun? Sino pa nagsabi na driver yan? Pakinggan mo tong tanga ka. Sa mga taga yung alam mo yung sa NLEX, yung operatiba ron, yung mga highway patrol sa NLEX. Alam mo kung bakit? Eto, bigyan ko ng commendation to. Yan, kila sir. Yan. Oo, thank you. Mainit yung araw kanina, Siyempre, natutulog ako. Sa unahan ako, yung dalawang bata nasa likod, si Casper yung driver. Ako ba nagsabi nun? Para sa akin yung ibintang? Tanga pala talaga kayo Kaya nga tinututulan ko yan na driver, sabihin nyo, ako ang nagsabi? Balikan natin yung comment na itong bugok na to. Ang sabi sa akin, si Casper, sinabihan nyo na driver bodyguard. Alam nyo namang hindi marunong mag-drive. Di nyo tinigilan hanggang tanggalin ng amo niya. Di ba paninira yon? Anong mali doon sa sinabi niya? Hindi naman ako nagsabing na driver yan Alam ko talaga hindi marunong mag-drive yan. Alam mo kung bakit sinabi ni Mangusin to? Ni Tito Norms na si Casper ang driver? Kasi hindi nakikita si Aba. Dala kasi nila kotse. Hindi nakikita si Aba. Dahil kung kasama si Aba doon, nagva-vlog dapat yan habang nananakbo sila. Kaya lang, ang nangyari, siya yung nagda-drive noon. Pinalabas niya lang si Casper dahil revoke kasi ang lisensya nito. Siyempre, para hindi ma-question, sino nag-drive sa inyo? Si Casper. Diba? Na illogical. Dahil kung marunong naman pala mag-drive si Casper, dapat siya na lang ang nagda-drive nun, hindi nakasama si Aba. Diba? Kaya nga
Si Casper, pinagbakasyon, si Aba hindi. Dahil si Aba, essential yun. Nagda-drive yun. Nagigets nyo na o hindi pa? Sometimes kasi, no, wag naman tayong tanga. Ako pa yung pagbibintangan na, ako daw yung nagsabi na driver bodyguard. Hindi daw tinigilan hanggang tanggalin ng amo niya. Di ba paninira yon? So parang ang nangyari, ang dahilan ng pagtanggal ng amo niya, ito, yung sinabihan namin na bodyguard, alam nyo naman na hindi marunong mag-drive. Hindi daw namin tinigilan hanggang tanggalin daw. Parang ito yung dahilan eh. Hindi naman pagda-drive at bodyguard na ina-applyan nun dun sa bago niyang amo. Kaya siya tinanggal kasi marami na kasing problema si Casper. Katulad nung kay Sir Ralph Kalinisan. Masyado ng maraming problema at maraming taong galit kay Casper na apektuhan kasi yung yung negosyo niya. Nagkamali siya ng aminado din naman siya na nagkamali Yung bang sinabi na maraming problema si Casper na yon na pinamuka namin, paninira ba yon? Totoo naman yun Hindi naman joke na sinampahan ng Napolcom yun si Casper O kita nyo na? Ewan ko. Anyway, diretso tayo dito kay Sir Rogelio Santiago. No? Kahapon kasi, mga men, ito si Sir Rogelio Santiago, no? Piniem ko. Piniem ko siya. Kasi daldal ito ng daldal sa akin Si Sir Rogelio Santiago. Sabi kong gano'n, to. Piniem ko siya. Hello, game ka? Live tayo? Gusto ko maintindihan kung bakit mo pinagtatanggol yung nagbayad sa'yo, si Sir Alex Pabella. Sabi niya, bukas gabi daw. Anong oras? Hindi ako ni-replyan. Nag-message ulit ako, anong oras tayo magla-live, sir? Hindi ako pinansin. Tapos pinuntahan ko doon sa niya, mismong account ni Sir Rogelio Santiago. Ano ba 'yon? So ito, no? May mga pinost kasi siya sa akin. 'Di ba? Unahin muna natin 'to, no? Reaction ko tong unang pinost sa akin. Kasi ito, ang nasabi niya kasi doon sa unang video niya, si FLM daw, mas kilala sa pangalang Francis Mangusin. Sabi ko, magtatanggol ka na nga, hindi mo kilala. Sino yung Francis Mangusin na yan? Sabi ko. O ito yung reply niya. TV, hindi mo ba Bungo TV? Bungo TV. Hindi mo ba kilala si Francis Mangusin? Ha? Para hindi ka mahirapan, i-reveal ko na sa'yo kung sino si Francis Mangusin. Siya, yung nag-iisang kapatid ni Leo Marcos. Nabubulol-bulol pa. Siya si Norman Leo Marcos. Yun yung kapatid niya. Tandaan mo yan. Sabihin mo sa mga kasamahan mo na mga tokmol din na kagaya mo. 'Di ba? Saka yung Bungo TV mo, hindi bagay sa iyo Alam mo kung bakit? Hilaw. 'Di ba? Gawin mo na lang Bangungot TV yung pangalan. Actually, it's a good idea. Yung pangalan, yung Bangungot TV. Pwede yun, no? Doon sa horror channel. Kaya lang, tunog siya na pang istorya, yung nagre-read ng story ng yung nakakatakot. Pwede, no? Maganda din. Maganda din yung idea na Bangungot TV. Ng channel mo para maraming manood, 'di ba? Gusto mo sunduin na rin kita mamaya? Isasama ko yung lolo mong kalbo. Ayun no, yung Sunduin mo ko, ayaw mo nga makipag-diskusyon ng live. si Erwin the King's Stroke, Erwin the Stroke. Ano ba 'yon? 'Di ba?
Pag-uuntugin ko kayong lahat. Huwag ka kasi magpi-freestyle. Kapag may sasabihin ka, lalo na't nabubulol ka, no? Maganda yung parang may notes ka. 'Di ba? Ang lakas niyong mangkasar doon sa tao na hindi naman kayo inaano, 'di ba? Ginagatasan yung mga Hindi kami inaano nun. Kaya nga gusto kitang makausap eh. Para maipakita sa'yo yung inaano sa amin nun eh. hindi kami inaano. Kaya nga kakausapin kita eh. Lilinawin ko nga yan. Eh, ayaw mo naman. Eh di wag. video, pinaglalaroan nyo. 'Di ba? Ganon kayo, kakupal. Pero pag kayo ang pinansin, pero pag kayo ang narisbakan, galit na galit kayo. 'Di ba? Wala naman kayong magawa. Ano ka nakagalit namin? Gusto ko nga lang namin kausapin eh. Ikaw Diba? naman. Ano, papalag ba kayo? Boxing! O ito, sabi niya daw boxing, no? Boxing. Alam mo, sir, mamaya, no, may sasagot sa'yo dyan sa boxing na yan eh. Alam mo, sir, yung mga boxing na ganyan kasi, wala namang patutunguhan yan eh. Mag-boxing tayong dalawa, matalo man kita, ano, or matalo mo ko, malumpo mo man ako, or maano, yung argument nandun pa rin, hindi nawawala yun. Mentality ni ano yan, ni Doc Ron yan, yung ganyan. Yung boxing, ito, naghahamon siya ng boxing, ha. O ano? Oh. Sino yung gusto mag-boxing dyan sa inyo? Oh, Tapat nyo din. sino daw yung gusto mag-boxing amin. daw? Mm. Ano, papalag kayo sa boxing? No? So, next video niya, no? Nagyaya siya ng boxing, eh. Play natin to. Bangungot TV. Makinig ka mabuti. Saksak mo to sa kokote mo at saka sa tombong mo. Ha? Ang sabi mo, ako ay isang bayaran. Lahat naman ng tao dito sa mundo ay bayaran. Sumakay ka nga lang ng jeep, kailangan mo magbayad. Ibig mo sabihin, bayaran din yung driver. Ganito yun, sir, no? Iba ang konsepto ng tinutukoy kong bayaran sa konsepto ng naghahanap buhay ng marangal. 'Di ba? So, pakinggan ko muna yung buong konteksto nitong sinabi mo. Ungot TV. Makinig ka mabuti. Saksak mo to sa kokote mo at saka sa tombong mo. Ha? Ang sabi mo, ako ay isang bayaran. Lahat naman ng tao dito sa mundo ay bayaran. Sumakay ka nga lang ng jeep, kailangan mo magbayad. Ibig mo sabihin, bayaran din yung driver. Yung mga empleyado, ibig sabihin, bayaran din kasi sumasahod sila. Hindi ba? At least ako, kung binayaran man ni Master Buyong the Namin din. Explorer, na inggit kayo sa tao na yan, at least ako binayaran. Kayo, nagnanakaw. Isa ito sa sasagutin ko, yung pagnanakaw na yan. Ayokong i-disclose dito yung sagot ko. Actually, nilista ko na lahat ng itatanong ko sa'yo, men eh. Asa na ba yun? Nilista ko na yung mga itatanong ko sa yung problema, hindi naman tayo maghaharap eh. Kaya, wag na. Mapapaghandaan mo eh. 'Di ba? Sasagutin ko yan yung pagnanakaw na yan pag nagkaharap tayong dalawa. Ang problema, hindi ka na mahaharap. Now, punta tayo doon sa sinasabi mong yung bayaran. Iba ang konteksto ng bayaran na sinasabi ko. Yes, totoo naman yung sinasabi mo. Lahat naman tayo. Ako nagtatrabaho ako, binabayaran din ako. Kasi yung binabayad kasi sa kahit mga reporter, 'di ba? Binabayaran din ang mga reporter ng employer nila. Kahit dito sa social media, binabayaran din ako na YouTube. Pero yung pagbayad kasi na yon, galing yun sa ano eh. Sa yung talagang trabaho mo kasi talaga yon. May kontrata kasi yon, men. So meaning, gagamitin ko yung bobong logic na yan, ano? So meaning, walang masama kapag ang mga senador natin ay binayaran nila Zaldico. Tapos, maghihiring, i-absuelto si Zaldico. Walang masama doon dahil lahat naman tayo bayaran. Ang tanga mo naman kung sasabihin mo, walang masama doon. Huwag mong sasabihin, iba yon. Same concept kasi yun ang sayo. Ang nangyayari kasi, nagkakaroon kasi ng conflict of interest kasi yun. Kapag halimbawa, media, no?
babayaran ang media, syempre hindi niya kakagatin yung nagbayad kahit mali-mali na yung yung ginagawa nung nagbayad sa kanya, hindi niya titirahin yun. 'Di ba? At kahit na wala namang mali do sa ginawa nung pinapatira sa kanya, kahit nagsasabi lang naman ng totoo, yung katulad ng ginagawa sa iyo, kahit nagsasabi lang naman kami ng totoo, tapos bayad ka para tirahin kami, tainted na yung reputation mo nun. Wala ka ng credibility nun dahil yung motivation mo para magsalita galing sa kalaban namin. Okay lang sana ganito, Okay lang na kaya ka daldal ng daldal dyan dahil sumusweldo ka sa Facebook. Wala naman masama dun eh. Hindi naman bawal sa batas yun eh. Na sumweldo ka sa sa Facebook. Pero yung tatanggap ka ng bayad sa isang partido para ipagtanggol, ibig sabihin wala nang mo, wala nang credibility yung sasabihin mo dahil may intindihan ng tao, bayad ka kaya mo ginagawa 'yon. 'Di ba? Sasabihin mo, wala namang masama, pwede ka ma-cyber libel diyan, tanga. Daldal ka ng daldal nang hindi mo nalalaman eh. Hindi ka para sa katotohanan. Actually kami, pwede din naman kami ma-cyber libel, pero kaya namin i-depensa ang sarili namin. Ikaw, kaya mong depensaan ang sarili mo sa kakatanggol mo dyan? Ito nga nakita nga yung kabubuhan mo dito, dito sa isang saan na ba yun? Yung regarding do sa Muslim, may nag-send sa akin ng convo nyo. Ang sabi mo dito, ito patikim lang ito, kung tayo nagkaharap, gugulpihin kita sa mga sinabi mo. Katulad issue sa inyo yung pagkain ng baboy, di naman kayo Muslim. Yung mga Muslim nga, di naman nagre-react. O si Alex Pabella nga hindi naman kami tinitira ng diretsyo sa... hindi ako tinitira ni Sir Alex Pabella. Pero ako tinitira mo. Hindi ako, kahit kailan, sinabi nga ni Sir Alex Pabella, hindi daw ako kasama sa dagang dingding sabi niya kay Tita Marbs. Mismong si Sir Alex Pabella, hindi nga ako tinitira, pero ako tinitira mo? Bakit ikaw pwede? Totoo yun, sabi gano'n ni Tita Marb sa akin. Sabi naman ni Sir Alex Pabella, hindi ka naman daw kasama sa dagang dingding. Sabi sa akin, diba? Yan sila Sir Erwin, tinitira ni Sir Alex Pabella yan. Ako hindi, ba't ako, tinitira mo? Si Sir Alex Pabella, hindi naman apektado sa akin, hindi nga nami-mention ang name ko. Na-mention lang once ang name ko, yung tungkol doon sa pagiging dummy. Pero after that, hindi na ako mini-mention ni Sir Alex Pabella. Bakit yon? Mas apektado ka pa kay Sir Alex Pabella. 'Di ba? Para daw may issue. Hindi ka OA yan yun. Kahit sino nga nabahala dun doon sa video na yun Kung walang problema yon, kung walang issue, ba't niya binura? At meron ka pang sinabihan dito, men. Meron pa dito na, nakalimutan ko na kung sino yan Ang sabi mo doon sa comment mo, ang sabi mo sa comment mo, hindi naman pinilit yung Muslim, di ba? Sabi mo. Sinabi niya sa video ni Sir Alex Pabella, napipilitan daw yung kumain ng baboy Ibig sabihin, may pumilit, kaya siya napilitan. Ano ba? I command you? Ewan ko dito. Hindi daw pinilit, sira ulo. Sinisiraan nyo lang talaga kasi dyan kayo kumakain sa paninira. Nabubuhay kayo sa paninira. Trabaho na lang kayo. As if na wala kaming trabaho. Anyway, pagpatuloy natin tong pagpatuloy natin to sinasabi mo dito. Ang sabi mo, makikipag-boxing ka kamo, di ba? Ang sabi mo, ako ay isang bayaran.
Lahat naman ng tao dito sa mundo ay bayaran. Sumakay ka nga lang ng jeep, kailangan mo magbayad. Ibig mo sabihin, bayaran din yung driver. Bakit nagiging biased ba yung driver pag binabayaran mo? Ikaw lang ba ang paparahan nun? Daming pasahero doon sa loob, lahat yung papaboran niya. Kasi trabaho niya naman talaga yun eh, magbigay ng serbisyo at bayaran sa serbisyo niya. Ikaw, pwedeng ganun din naman, kaya lang, syempre, yung sa'yo, blinded ka na dun sa nagbayad sa'yo. Standard na nung nagbayad sa'yo yung susundin mo. Yun kasi yung nagiging problema. Sa bagay, komplikado kasi yan sa bobo. Hindi mo maintindihan. Kasi kung i-accept yung logic mo ng bayad na yan, eh normal lang pala na bayaran ng ibang tao ang media, maliban sa employer niya. 'Di ba? Maliban dun sa nakukuha mong sweldo dyan sa Facebook, babayaran ka ng iba. 'Di ba? Para sundin yung utos sa'yo na gawin mo. Wala na yun. Wala ka ng credibility doon. Pag senador naman, sa senador naman tayo, sa senado naman tayo mag-uusap, paano kung nakatanggap ng maleta yung iba? Okay lang yun dahil lahat naman tayo binabayaran? Ang tanga mo naman nun, min. Yung mga empleyado, ibig sabihin, bayaran din kasi sumasahod sila. Hindi ba? At least ako, kung binayaran man ni Master Buyong the Explorer, na Umamin. ingit kayo sa tao na yan, at least ako binayaran. Kayo, nagnanakaw. Ako, ano ko talaga to eh. Susoplain talaga kita dito sa nagnako. Ayoko lang sabihin kung ano yung bala ko dyan eh. At ikaw naman, The Bank. The Bank, makinig ka, The Bank. The Bank, kasa ka, The Bank. Ha? Naghamon ka sa akin. Master Boyong the Explorer, panuorin mo itong sinabi ni The Bank ko. Sabi niya, Rogelio Santiago, ang gwapo na tao. Tayo na lang magkita sa Okada, tignan natin yung galing mo. O, diba? Kinasahan yung hamon mo. Anong sasabihin mo dito? Nakikipagkita ka sa akin. Magpatuloy nga, hindi mo kayang gawin. Hindi mo mapakita yung mukha mo, 'di ba? Ano, pupunta ako doon? Eh kung tumapat sa akin si Manny Pacquiao, makikipag-sparring sa akin, sasabihin niya ako si The Bank. Ito talaga mga tauhan ni Kalbo eh. Di ba? Kaya sabi sa inyo, wala din yung hamon na yun eh. Binabalik niya rin yung sarili niyang... Mga DDS na kulto na walang utak. Di ba? Or naman napasok yung DDS. Kalbo ko, yung tauhan mo, ayusin mo, ha? Wala kang pinag-iba kay Mike Defensor at saka 18X Marine, mga pol-pol. Pinapasok niya sa politics naman ngayon, ano? O, paano nga pala yun? Di ba yung 18 Marines na yun, binayaran daw ng, ano yun, ng 5 million each? Tama ba ako? Sino nagsabi? Di ba parang binayaran daw yun? So, paano yun? Ano yung tututulan mo? Kasi binayaran? Eh, lahat naman tayo, binabayaran, di ba? Magiging selective ka nun? Ano ba? May kalbo sa ilalim ng tulay, walang buhok. May kalbo sa ilalim ng tulay, na-stroke. Tong, tong, tong. Tapos ito na yung, ano, yung sagot niya. Oh. Gusto nyo debate, iyakin naman kayo, bayad muna kayo ng appearance fee at talent fee ko. Bibigyan ko kayo ng malaplip-top na gera, Bangungot TV mag-ingay. Wala na. Di ba? Pagka ganyan sagutan na bayad muna, eh, ano pag gagawin natin dyan? Anyway, so yun lang talaga. Wala tayong magagawa doon, di ba? Nabigyan naman siya. Actually, 2 chance ang binigay sa iyo eh. Nung nag-live ako, after mo kong tirahin, then nung neto, kinausap kita eh. Ayaw mo naman, ano gagawin natin? Eh di next na lang. Next! So yun, magandang
umaga sa inyo lahat. Bye-bye.